Puno daw ng hamon ang ating Kapaskuhan ayon kay Sara Duterte. Sabi dito, nananawagan na daw si Sara Duterte sa publiko na panatilihin ang katatagan at pag-asa sa gitna ng mga kontrobersya at hamon na kinahaharap ng bansa ngayong papalapit na Kapaskuhan. Talagang dinamay mo pa ang mga kababayan natin. Kayo lang yan. Kayo lang yung humaharap sa malaking hamon ngayong Kapaskuhan. Dahil ito nga ay inilabas niya, itong statement na ito, matapos nga hindi maaprobah, matapos ma-deny yung interim release ni Digong. Malungkot daw ang Pasko. Malungkot ang Pasko natin. Pasko nyo lang. Ang saya-saya ng Pasko namin eh. Lalo na dito sa probinsya, my God. Kasi dito ang mga kabataan, ang mga kababayan ko, simpleng regalo, simpleng pwede mong ipamigay. Dito lang sa kalsada, ang daming tao dyan tuwing Kapaskuhan. Kahit kami nasa baryo lang. Napakasaya ng Kapaskuhan. Masaya ang Pasko ng sambayanan. Bakit ikamo? Ang dami nang nakasuhan, ang dami nang nakulong, ang dami pang makukulong, nakakulong pa rin si Digong. Hindi ba masaya yan para sa buong sambayanan? Totoo na malungkot para sa inyo ang Kapaskuhan. Kayo lang. Sa mga nangyayari sa ating bansa, kasi ang sinasabi niya, lalong-lalo na daw yung mga iskandalo sa korupsyon at yung pang-aabuso sa posisyon at mga opisina ng gobyerno. Yun yung maganda doon. Kasi ngayon, naisasaayos na lahat ng binanggit mo, Sara Duterte. So siguradong magiging masaya ang Kapaskuhan ng mas nakararaming kababayan natin. Ang sinasabi nga ni Ombudsman Boying Rimulya, bago mag-December 15, may 2 senators na makukulong dahil sa kaso na kinasangkutan tungkol sa flood control projects or scam na yan. Ang ibig sabihin na ito, unti-unti na nailalagay sa ayos ang mga binaluktot, ang mga winalanghiya at ginago ng ama mo.